Noong unang panahon, ang mga tao raw ay naninirahan sa itaas ng mga ulap. Isang araw, ang kaisa-isang anak na babae ng dato ay nagkasakit ng malubha. Dahil dito, hindi mapakali ang dato. Dali-dali niyang ipinatawag ang manggagamot. Pagkatapos suriin ang dalaga, sinabi ng manggagamot na ang tanging lunas ay ang mga ugat ng puno ng balite. Agad-agad, ipinag-utos ng datu sa kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang anak sa malaking puno ng balite. Maingat nilang hinukay ang lupa sa paligid ng mga ugat nito hanggang sa makagawa sila ng isang malaking hukay o kanal. Buong ingat nilang inilagay ang may sakit sa hukay sa pag-asang gagaling siya sa pamamagitan ng mga ugat. Ngunit sa isang di inaasahang pangyayari, biglang bumuka ang lupa. Nahulog ang dalaga sa butas ng ulap, pababa sa kalawakan. Huli na ang lahat para sa datu. Sa ilalim ng mga ulap may isang malawak na karagatan. Nakita ng dalawang bibe ang pagbagsak ng dalaga at mabilis silang lumangoy para saluhin siya sa kanilang mga likod. Nagpulong ang mga hayop sa tubig, kailangan nilang gumawa ng lupa para sa dalaga. Nag-utos ang malaking pagong sa palaka na kumuha ng lupa mula sa ilalim ng dagat, ngunit nabigo ito. Nabigo rin ang daga, hanggang sa nagboluntaryo ang isang matandang palaka. Pinagtawanan siya ng lahat pero sinubukan pa rin niya. Lumangoy siya ng malalim at matagal na nawala. Nang sa wakas ay umahon siya, may dala siyang ilang butil ng buhangin sa kanyang bibig. Isinaboy niya ito sa likod ng malaking pagong. At mula roon, isang pulo ang lumitaw. Ito ang sinasabing pinagmulan ng isla ng Bohol. Doon na nanirahan ng dalaga, ngunit nilalamig siya. Kaya ang isang maliit na pagong ay umakyat sa ulap at kumuha ng kidlat para lumikha ng araw at buwan na magbibigay ng init at liwanag. Dinaglaon, nanganak ang babae ng kambal, isang mabuti at isang masama. Ang mabuting anak ang humubog sa Bohol. Gumawa siya ng mga kapatagan, ilog at hayop. Lumikha rin siya ng mga isdang walang kaliskis. Pero sinira ito ng masamang kapatid. Nilagyan niya ng makakapal na kaliskis ang mga isda. Pagkatapos, hinulma ng mabuting anak ang mga unang Boholano mula sa 2 piraso ng lupa. Dinuraan niya at sila'y nabuhay. Ipinamana niya sa kanila ang kasipagan, kabutihang loob at pagiging mapagmahal sa kapayapaan. Nilikha rin niya ang isang malaking igat at isang malaking alimango. Isang araw, sinipit ng alimango ang igat. Sa kanilang paglalaban at paggalaw, nayanig ang lupa. At iyon daw ang pinagmulan ng lindol. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon sagana sa alimango ang Bohol at paboritong pagkain ng mga Boholano ang igat. Bilang paggalang, hindi sila kumakain ng mga palaka at pagong na siyang tumulong sa kanilang ninuno. At iyan ang alamat ng kung paano nabuo ang Bohol.